magkaroon ng maayos na paglalatag ng mga ebidensya. May iba't ibang pananaw naman ng mga tatayong Senator Judge. May unang balita, si Jonathan Andal. Pagkaproklama kay re-election ni Senator Amy Marcos, sinabi niyang hindi muna siya magkokomento sa impeachment ng kaalyado niyang si Vice President Sara Duterte. Hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Pero sa isang pahayag sa social media, sinabi niyang panahon na para ibasura ang impeachment laban sa bise. Sinabi raw kasi ni Navotas Representative Toby Tiangco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon, na nasuhulan ang ilang kongresista kaya nagpirmahan noon para ma-impeach si Duterte. Handa raw ang kapatid ng Pangulo na dumulog sa Korte Suprema tungkol dito kung may tetestigo. Sa panayam ng DZBB kay Tiangco, sinisi niya ang impeachment kaya natalo ang ilang kandidato ng Alyansa lalo na sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Nagsosolidify yung Mindanao. Kung dati, nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung personada nila, na iba yung pagpili nila ng kandidato doon kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. Wala namang klamo doon eh. Kung sa Cebu, ano bang ginawa na doon sa impeachment? Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami mapungirma sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin eh. So, itinanggihan ng liderato ng Kamara. No one was coerced, no one was, how do you say it, asked to sign. You know, everybody signed the impeachment based on their own volition. Kinontra rin ni Deputy Majority Leader Judas Sidre si Tiangco. Nanalo nga raw sa eleksyon ang 100 sa 115 district representatives na pumirma sa impeachment, kasama ang 36 sa 44 na kongresistang mula Mindanao. Si Sagip Party List Representative at Senator-elect Rodante Marcoleta, natatayong Senator Judge, sinabing mali ang basihan ng impeachment. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Hindi pumirma si Marcoleta sa impeachment, maging ang dalawa pang senators-elect na sina Las Piñas Representative Camille Villar at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Mahirap po kasi nagsalita eh. Wala po ako nakikita ng dokumento eh. I mean, if pipirma, kaya ho talagang hindi ako pumirma. So, this is the time sa Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho magpe-present ng kanilang mga pieces of evidence. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence. Ang ibang bagong proklamang senador ayaw muna magkomento sa impeachment. no comment muna po ako dahil magiging impartial po kami kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan. Antayin po natin yung ebidensya. And then hindi ko rin alam kung sigurado yung takbo ng impeachment kung kailan mag-umpisa, kung ito ay mag-carry over ba or hindi. Pero si Vice President Duterte, sinabing na gusto niyang matuloy ang paglilitis. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sagot ng isang kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment. Hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto natin malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya. 16 na boto ang kailangan para makonvict ang bise, 9 naman para ma-acquit. Base sa komposisyon ngayon ng mga tatayong Senator Judge, 7 na ang markadong kaalyado ng mga Duterte. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya para sakaling ang kanilang konsyensya, mababalansin nila sa kanilang isip na dapat nga ba ma-convict o dapat ma-acquit.